Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis chapter 11 verses 1 to 6. Ang Tore ng Babel. Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, "Hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tignan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan." Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking verse, Genesis 11, 7 hanggang 12. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth, from Shem to Abram. This is the account of Shem family line. 2 years after the flood, then Shem was 100 years old. He became the father of Arphaxad. And after he became the father of Arphaxad, Shem lived 500 years and had other son and daughter. Amen po. Mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Akin po muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 11 Genesis versikulo 13 hanggang 17. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak siya ni Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. The book of Genesis chapter 11 verse 18 to 22. And it says, When Peleg was 30 years old, he became the father of Reu. After the birth of Reu, Peleg lived another 209 years and had other sons and daughters. When Reu was 32 years old, he became the father of Serug. After the birth of Serug, Reu lived another 207 years and had other sons and daughters. When Serug was 30 years old, he became the father of Nahor. Amen. Have a blessed day, everyone. Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po yung verse ko ngayong gabi nito. Genesis chapter 11 verse 23 to 27. And Serug lived after he fathered Nahor 200 years and had other sons and daughters. When Nahor had lived 29 years, he fathered Terah. And Nahor lived he fathered Terah 119 years and had other sons and daughters. When Terah had lived 70 years, he fathered Abraham, Nahor, and Haran, Terah's descendants. Now these are the generation of Terah. Terah fathered Abram, Nahor, and Haran, and Haran fathered Lot. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Yun po ang aking verse
ngayong gabing ito. Salamat po. Good morning everyone. My devotion for today, Genesis chapter 11, verse 28 to 32. Namatay si Haran bago si Tera na kanyang ama sa kanyang sariling lupain sa Ur ng mga Kaldeo. Si Abram at Nahor ay nagsipag-asawa. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai at ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milcah na anak ni Haran, ang ama ni Milcah at Eska. Si Sarai ay baog, wala siyang anak. Dinala ni Tera ang kaniyang anak na si Abram, ang kaniyang apo na si Lot na anak ni Haran, at ang kaniyang manugang na si Sarai, na asawa ng kaniyang anak na si Abram. Inilabas sila sa Ur ng mga Kaldeo upang pumaroon sa lupain ng Kanaan. Ngunit nang makarating sila sa Haran, doon sila nanirahan, at ang buhay ni Tera ay 205 taon. Pagkatapos ay namatay si Tera sa Haran. Thank you. God bless. Amen po.